Mic check. Mic check, mic check. Wala ko stage na. Hi! It's Pat! And Agnes, and this is Pat and Agnes, try to vlog again. Sa Bulacan, habang nagigig, let's go. Ano? Gusto mo tayo? Say, samahan nyo kami today sa gig namin, and while doing our preps for the gig, we are going to share our 5 tips for starting out musicians. Let's go! Check time! Hindi yun. Hindi tayo nakapagsalita kanina kasi maingay pala dito sa soundcheck area natin. No? But anyway, our first tip for starting out musicians would be to record yourself and improve one thing every run. madami kasi medyo na-weirdohan pag pinapanood nila yung sarili nila. Pero, okay kasi siya eh. Isipin mo siya na parang research na ikaw din. Dapat kang maging objective and critic yourself. Saan ka ba pwede mag-improve? Pero syempre kasama nun, dapat ka-humble enough ka na alam mo may kailangan ka pang i-improve. Alaga ko nag-cringe ako pag napapanood yung boses ko. But eventually, dahil nga sa vlog, the more na ipa-practice mo yung pag-record at pag-appreciate ng craft mo, tsaka mo lang din malalaman saan pa yung pwede i-improve. Like ako nun, nung unang-unang days, sa videos ng mga friends, nakikita na hindi pala ako mukhang nag-e-enjoy on stage. Kasi nga, pag bago ka naman talagang musician, nag-focus ka sa how you play and how you sound. So, yung mukha mo pag nag-focus ay, yan. Or ako lagi ako nakaganito eh. As in, hanggang ngayon nga, minsan pag alam ko may mga runs ako na in-anticipate, nakaganyan ako. So, naging conscious decision siya for me na parang dapat mas mukhang maging inviting on stage. Ikaw ba? Ano ba yung mga... Ano? Na sa recording mo lang na-realize na may improve ka pala. Wala kasi perfect ako eh. Ayun na nga, sabi ko kailangan maging humble. Ako mostly sa pag-record ng audio. Kasi, yes, I did learn eventually to be more expressive sa pagtugtog. Pero malaking bagay din yung papakinggan mo yung sarili mo. Pwede mo i-identify na parts na, okay, pitchy ako dito sa part na to because blank. Or, hindi masyadong malinis yung pag-play ko ng ganitong notes or hindi masyadong malinis yung rhythm. Identify nyo yung mga parts na kailangan nyo improve and then work on it. Yun. Yung isa pa pwede niyong i-practice ay mag-upload ng mga short videos, kunwari TikTok or sa stories. Kasi yun din yung parang practice mo sa audience. So makikita mo na, okay, medyo ganito pala, kailangan pala mas galingan ko sa area na to or sa ganito. Ngayon ko lang napapansin din na pag nagbe-bass, pumipitik yung right hand ko for some reason. Paano pitik? As in, may ligaw like dent, ganyan. As in, medyo OA yung taas. Na hindi ko napapansin when I'm playing. Yes, go record, TikTok, shorts, okay yun. Nakakatulong siya sa inyo para mag-improve. Ito ang ating holding room for today. Ang van. Bumili ng pagkain, pero bago tayo bumili ng pagkain. Ang tip number 2 is, be creative and work with what you have. Kasi, naalala ko nung nag-start ako mag-bass. Wala akong bass. I started learning bass nang naka-phone lang. Phone app. Shinare ko na sa mga earlier vlog natin eh. I'm trying to learn kung paano yung notes sa app. Tapos eventually, pag nasa practice room, manghihiram ako. Kasi for rent yun eh. Per hour, wala akong bass. So bali, ang ginawa mo, nag-aral ka sa phone, bali music theory muna, fretboard theory before getting the actual bass. Yeah. Kasi wala akong pambili. Tapos eventually, dahil wala pa rin akong pambili, nanghiram lang ako ng bass sa kapitbahay nila, Pat. May mga nagtatanong din sa akin ngayon, ano po yung okay na bilhin na bass, keyboard, or ganyan. Guitar din, ganyan. Whatever is kaya sa'yo ngayon, yun. Kasi yung limitations ng mga kahit sabihin mong murang instrument, pati ba sinasama dito ka na eh? Kasi wala naman akong ambag. Murang instrument, yung limitations niya will make you creative sa pag-play.
In other words, diskartehan mo. Yeah. Creativity can come from limitations. Challenges. Ganyan. Challenges. Okay, low-key na tayo. Bibili tayo pagkain. Following Agnes. May mangga. May mangga? Oh shit, may mangga. Salamat. Ayan na. Tagal ko nang nagka-crave ng ganito. Kumusta naman yung mangga mo? Hindi na po siya makakain ng mangga niya. Sige po, tayo po siya na. Sana. Here is the manga review. Yo! Pababa. If I do well, I've been risen. Then you will take it in a time. Hindi naman ako tatakbo. Cute. Like, you do, friendship band! Gagawin ko dapat yun eh! Para sa inyo to. Para sa inyo to. Sorry, kahapon medyo pagod-pagod na. Wala nang time mag-record eh. Tapos, Diba yung pagod bagsak na bagsak ako sa van Rock kagabi. na rock eh. Nag-stop tayo sa tip number 2. So this is tip number 3. Tip number 3 is practice to a click. Hassle siya. As in, hassle siya sa umpisa. Pero in the long run, sobrang worth it niya. Noong una, awkward talaga siya sa akin. Yung magpa-practice ka na meron kang naririnig na tick, tack, tack, tack. Eventually, darating ka naman sa point na magre-record ka ng sarili mong stuff. And when that time comes, you need to be able to follow a metronome. If as early as now, kaya nyo mag-practice, go! Support ako dyan. Ngayon gusto ko lang sabihin nung una, actually sobrang frustrated ako sa click or sa metronome kasi nung mga nag-record kami ng mga early days as in first year ko mag-bass, ang banu-banu ko, kahit na feeling ko in my head, nandun siya sa click. Pag pinlayback ko, anong nangyayari? Hindi ba ako nakarinig ng tick-tack-tack-tack? But eventually, ang saya kasi ngayon, nakikita ko pag nag-record tayo tapos pag-pause ko, ulit-ulitin mo lang talagang gawin siya. So the more you practice with the metronome, yun nga, the better. So start early, start now, hanggang makuha niyo siya agad. You can do it. You can do it. You can do You it. can You do can do it. I believe in you. Yung bangs ko, hiwa-hiwalay na Rooting na. for you. Sunday Errands Day. Dito kami ngayon sa Center for Advanced Dentistry. Our dentist. Okay. Got Bakit nga tayo nandito? Got my MasterCard. Alam niyo guys, tamad na talaga kami lumabas ng bahay these days. Kaya kapag nakalabas ng bahay, lahat talaga ng... Do all the errands. Yup, that's it. Number 4. Tip number 4 is, don't forget to give yourself grace. In other words, go easy on yourself. Go Easy on me, baby.
So anyway, going back, go easy on yourself kasi darating at darating talaga yung mga times na mapa-frustrate kayo kapag meron kayong hindi makuha. Kapag meron kang pinagpa-practicean na something, tas hindi mo siya makuha kahit ilang beses ka nang nag-run. Lalabas at lalabas yung frustration. So, just trust the process. So, eventually, makukuha mo rin yan. Kahit kami sa band may mga times nga na when we're like jamming na yung song, may mga times talaga, di ba, na parang stuck din tayo at nakaka-frustrate kasi sayang naman yung jamming time kasi di tayo umuusad. But eventually, ipapause muna namin siya tapos after a few days or a few pagbalik namin dun sa song, bigla na lang siyang magpo-flow ng something new. May biglang and something even better, maybe. Na parang okay lang pala, parang part ng process yung pag-pause and part ng process yung frustration. So eventually may lalabas na bago dun. So basta push lang. Trust the process. Smile nga yung maganda. So gusto mo ba ulitin yung sinasabi natin kanina kasi ganda ng araw? Guys, tignan nyo to. Okay. Tatama o hindi? 1, 2, 3. Sakto yan! And yeah, recording. G. Last tip. Well, one last tip. Sinasabi din natin to ever since dahil nandito tayo sa YouTube, ang last tip ay YouTube is the best teacher, especially if you can't get a formal music education. YouTube is free. Ang dami mong pwedeng i-search. Like, nung curious ako sa music production, nagsa-search ako ng mga videos ni Andrew Huang. He's this music producer that I follow. Tapos, kumukuha ako ng tips sa kanya. Tapos, nung nagsisimula ako mag-aral ng gitara, YouTube din talaga yung teacher ko. Kasi nga, basta alam mo kung ano yung gusto mong matutunan. Search ka lang ng mga keywords and then you'll find people who are perfect for you. Kasi dami din talaga yung pool nga ng content creators sa YouTube. And it's free. So yun. That's... Ay, sorry. Go. Okay, go. No. Hindi. Go na. Go. Hindi, yun. I think, nilimit? Minsan, nililimitahan natin ang mga sarili natin just because we can't access something. Tama ba? Yun ba yung gusto mong sabihin? Pwede na din. But I think yung gist naman ng lahat ng mga tips namin ay kung gusto may paraan. That is true. So, as long as gusto mo, madaming free things na nandyan. Yes, so go practice. And we hope to see you someday sa stage with us. Oh! Saya nun. Malay nyo kayo yun next time. So, go practice and... With all things, don't forget to have fun. Enjoy the journey. And keep on playing. See you sa next vlog. See you sa next vlog. Bye-bye. Love you, Liwanag.